Ipinagtanggol ni Vice President Sara Duterte si Pastor Apollo Kibuloy sa gitna ng mga ipinupukol na alegasyon sa kanya ng Senado. Sa isang video message na pinost ng SMNI, iginiit ni VP Sara na hindi patas at abusado na ang pagdinig laban sa pastor. Mga kababayan, ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Bukod sa hearing na walang pinatutunguhan, ay kabilang rin dito ang indefinite suspension ng broadcasting network na SMNI na isang issue ng media freedom. Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang na mabigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Ika nga, sa Mateo chapter 5 verses 11 to 12. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at maggalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Sana po ay maging gabay natin ang mga bersikulong ito patungo sa kaginhawaan at mabigyan tayo ng tibay ng loob sa pagharap sa mga pagsubok, pagtitiis at pag-uusig ngayon. Lagi po tayong manalangin para sa hustisya at katotohanan. Justice and the truth cannot be achieved in trial by publicity but by a day in court. Syukran. Alam niyo, malapit na ako maniwala eh. Parang malapit na yata akong lumipat ng pananampalataya. Pag ang topic po natin ay yung anak ng Panginoon na si Pastor Apollo Kibuloy, for some reason may nangyayari, no? Nadidelay yung broadcast natin, nagkakaproblema sa internet, and many other issues. Well, baka ganun talaga. Baka pinapastop ang ating discussion ngayong gabi. Pero sisikapin po rin po nating maituloy ang ating diskusyon dahil importante po yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Kung nabaritaan niyo na po, no? Nagsalita na po ang Vice Presidente, ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa, si Vice President Sara Duterte, in defense of the appointed Son of God. Anak daw siya ng Panginoon, by the way, si Pastor Apollo Kibuloy. Binanatan niya yung mga bumabanat dito sa kawawang pastor. Okay? So, yun po yung pag-uusapan natin ngayong gabi. And, yun. Na-delay tayo ng 30 minutes, so pasensya na po kayo. Pero, tuloy pa rin po tayo. Ito na yung guest natin, no? Ayan. Yan na. Okay. Game. Magandang gabi. Magandang gabi. Pastor Christian Esquera, no? Kung sakaling nilipat ka ng relihiyon, no? Pwede ba ako maging pastor doon? Pwede ka ron. Tatanggap ka ron. Kaso baka ipatawag ako ni Senator Rizzo Ontiveros sa pagdinig. Tapos may humarap, may mag-akusa sa akin na nakatago o nakakubli yung muka, di ba? Pwede ka mag-invoke ng self-incrimination, no? The right against self-incrimination. Pwede ka mag-invoke nun. At saka the right to due process, no? At kung ano-ano pa. Marami kang pwedeng i-invoke. Pwede rin ako mag-set ng conditions, no? 17 ba yun? Pwede. Pwede. Pero dinay na nila eh. Kaya pala yan. Huwag mo lang i-invoke yung fake news. Mali pala si Senator Rizzo Ontiveros dun eh. Ba't niya nilabas yun? Dinay na ni Attorney Topacio. Kanina, guest namin sa Kwan. Storycon. Ganon. Dininay na. Pag dininay ba, ibig sabihin talagang hindi totoo? Ganon ba yan? Ay, kung galing kay Atty. Topacio, hindi sigurado.
Yun naman pala eh. Pero yun nga, no, kung Kumanta sakaling... kanya kanina, kumanta siya sa rally sa Liwasan. Kumanta naman daw siya. Naunahan na ako. Ano ba kinanta? Maganda ba boses? O, daw, anti-communist song. Okay. Anti-communist na hindi naman daw red tagging. Pero in fairness, no, kung sakaling lumipat tayo at sumapi tayo dito sa kaharian ni Jesucristo na pinamumunuan ng anak ng Panginoon, no, si Pastor Apollo Kibuloy. Well, at least appointed, no? At least suportado tayo ni Vice President Sara Duterte at nung pinakamatalinong senador na nabubuhay ngayon, si Senator Robin Hood Padilla at 3 pang senador. Tama ba? Oo. Ano pang hahanapin mo? Lipat na. Ano pang hahanapin mo? Okay ba? Vice President na mas mataas ang boto sa presidente. Number 1 na senator na napakagaling magsuklay ng bigote. No? At 3 pang magagaling na mga senador, no? Na kaibigan si Pastor Kibuloy, kaya wag na daw paharapin. Ganun ba? O sige, tapusin na natin itong programa na ito eh. Mali pala yung landas sa tinatahak natin eh. Paano ba mag-sign up dyan sa sekta na yan? No, paano ba? Ano eh? May bibinyagan ba dyan? Ganon? Hindi ko alam yung proseso, pero pwede natin tanungin, no? Para hindi ko lang sigurado kung ako papasa. Ikaw sigurado ko papasa. Dahil may pagkabanal ka eh. Labanan kasi ito ng liwanag at saka kadiliman. No? Baka mauna pag nagreklamo ka na nawawala yung wifi mo, medyo nandun ka kasi sa puwersa ng kadiliman eh. No? Kahapon ganyan din kami ni Michael Pahatin eh. Ano nangyari? Nakibuloy din kami sa Politiscope. No? Ano nangyari? Internet? Yun, nawawala. No? At hindi lang ako nawawala, pati sila nawawala. Ganun ba? Dapat pala magpasalamat pa ako, no? At least hindi ako nawawala. No? Tadalay lang. Okay. Pero hindi pa rin nila kaya yung kahit anong sekta sila, hindi pa rin nila kaya yung pagsamba sa nabubulok na mansanas. Oo nga, kumusta ba yung pagsamba natin sa nabubulok na mansanas na yan? Iba na kulay eh. May imahe na ba na lumilitaw? Iba na kulay eh, maitim-itim na eh, no? Kaya nga may mga kakampi ako galing sa Montreal at saka sa Sweden eh. Si Tonet Raljin sa Montreal, at si Teray Carabuena Dison sa Sweden dahil sabi nila tama yan, no? Wag mo na ibigay. No, wag mo na ibigay. Ganun international yung kakampi ko diyan sa usapin ng mansanas mukhang naghahanap ng kakampi rito, no? Ano ba? Mukhang nagkakaroon schism. Nagkakaroon si Attorney Teray Carabuena, no? At yung kanyang butihing asawa si former Cebu Councilor Alvin Dison. Pag nakilala mo yan, isa yan sa pinakamatinong councilor na makikilala mo. Napaka-talino, napaka-dalisay, no? Napakagaling. No? Parang yung host ng Fox Sports. Totoo yan. Wala akong masabi. No? Correct. Ito, dahil maliban na lang dun sa pilit kinukuha yung mansanas. Ay, nabubulok. Nga pala, no? Isa sa mga pinaka nabibitin sa episode na ito, nagme-message sa akin kanina, si Professor Ronnie Holmes, no? Sabi niya, mukhang delayed Ito, medyo nakibuloy kami. Pasensya na ha. Nanonood dyan from Japan no? Hi Professor Ronnie Holmes, no? Kamusta po, Professor Ronnie Holmes, no? Isa yan sa mga pinakamatinik na mga political scientists natin. Ayan. Wala tayong babat-bat dyan. Tayo mga nagpapanggap lang. Chismoso. Minsan nakakalusot, di ba? Minsan tumatama no? Di ba? Minsan. No? Miski walang datos tumatama Kahit walang survey, ano kaya yung batting average natin, no? Sabihin siguro ni Ronnie Holmes, ba't pa ako nag-aral ng matagal na panahon? Nag-PhD pa ako. Itong 2 bugok na to. Mga pusakal. Ano mga pinagsasabi. Pag tumama, pinapaniwalaan pa no? Akala mo kung anong mga datos yung ini-invoke no? Magko-quote ng konting mga matatalinong tao. Pwede na. Pero kumpara naman doon sa number 1 senator at saka doon sa napakagaling na vice president, hindi naman tayo masyadong kinakapos. Depende kasi yan sa term of reference, di ba?
So are you saying mas magaling ka ron kay Senator Robin Hood Padilla? Ganun ba yan? Hindi naman. Sinasabi ko lang, medyo lamang siya ng konti. Ibig sabihin, hindi naman tayo mapapahiya. Saan ba? Sa utak? Sa itsura? Sa tinik? Ano ba? Sa lahat. No? Sa lahat. Pero hindi ako naglalagay ng glutathione. Ano ba yun? Saan ba nakukuha yun? Nasubukan ba na ba yun? Hindi tayo ganun eh. Oo. Simpleng tao na tayo. Maganda raw sa katawan yun, tsaka nagpapaputi. Baka pag sinubukan ko na isang taon yun, maging tisoy na rin ako, katulad ni Alden Richard. Ay, magagalit sa'yo si Health Secretary Teddy Herbosa. Dahil merong mahigpit na tagubilin dyan ng Food and Drug Administration. Talaga? Bawal ba yan? Bawal ba yan? Oo. Hindi siya kumbaga hindi siya intended for that purpose. Kaya nagagalit sila bakit minamarket na ganon. Ba't di nila pagbawalan ng FDA, di ba? Alam ko bawal nga no? Oo. Sabagay, maraming bawal sa bansa na ito na ginagawa eh. Oo, unang-una magnakaw, di ba? Bawal yan. Tama ba? Depende. Paano kung yun na kasi yung norm, no? At yung hindi magnakaw yung exception, nagkakaroon siya ng de facto recognition eh. Na hindi na siya masama. Hindi. Sorry. Nagkamali na naman ako talaga. Mali talaga ako lagi. No? Bawal magnakaw ng konti. Yan, pwede yan. No? Paano? Tsaka bawal magnakaw na mahuli. Oo. Pag nahuli ka, tanga ka na lang. Medyo. Ano ba yung norm nga pala? Kunwari, nagpatawag ang Senate Committee sa isang tao para humarap doon. Ano ba yung norm? Dapat ba umattend or dapat mag-rally ka? Paano kung hindi ka dadalo, tapos patuloy kang hindi dadalo, kahit na contempt ka na, dissolve na yung Senate. Tuloy na yung chacha para i-dissolve yung Senate dahil wala na siyang function eh. Wala nang function yung Senate. Ibig sabihin, pag nagpatawag pa sila ng hearing, pwede palang tanggihan. Tapos pag tinakot nila ng contempt, pwede palang hindi matakot. No? Dahil meron naman daw due process. No? At saka may separation of church and state. No, na parang hirap na hirap ka ipaliwanag no nakarang episode yung separation of church and state na yan. No? Sakit na naman sa banks nun eh. Kaya masisira ang Senado niyan, no? Ako ko lang naman yung Senado eh. No, na magmumukha naman silang gago kung lahat ng patawag nilang hearing walang dadalo, no? At kung iko-contempt nila hindi dadalo, pwede palang hindi pansinin, no? At kung hindi naman pala bibigyan ng warrant of arrest, edi sasabihin ng mga hindi dumalo, ngek-ngek nyo. Diba? Masisira na yung Senado niyan. Ang inaasahan ko lang sana yung 4 na senador, alam din yon. No? Okay. Na nasampal ito sa Senado. Dahil senador sila, kasama sila sa nasampal. No? Meron naman akong alam ng mga senador na sinasampal yung sarili, pero iba yan eh. Okay. Minsan, ang tingin ko dyan, yung ibang senador sa actuation sila, ang sinasampal yung botante. Parang nek-nek nyo, binoto nyo kami. Pwede, no? Pwedeng gano'n, no? Sige. Ito muna, pag-usapan natin yung nasusulat, no? Yung nasusulat, yung prinsipyo ng checks and balances. Doon po sa mga nanonood, tsaka nakikinig, baka sabihin nyo, ano bang katarantaduhan na naman yung pinag-uusapan ng dalawang to, hindi kami makasunod. Hirap na naman yung mga trolls mo. Hihingi na naman ang English yan. Oo nga eh. Baka sabihin, pinag-usapan ng dalawang to. Akala ko kalaban. Kakampi pala eh. Anong problema nito? Nangyari? Hindi, kasi diba meron prinsipyo ng checks and balances sa isang demokrasya. So, at independent po itong itong mga institution na to supposedly. Kasama dyan ang Senado. Ang Senado, dun po sa mga nakikinig, yan po yung isa po sa 2 kapulungan ng ating Kongreso na bicameral. At meron po silang karapatan o kapangyarihan na magpatawag ng mga hearings in aid of legislation. Okay? Again, hindi po in aid of persecution. Pero although in many cases nagiging in aid of persecution or re-election. Pero dito in this case, nagkakaroon ng pagdinig dahil seryoso po yung mga aligasyon dito sa anak ng Panginoon. Isipin nyo, anak ng Panginoon, pinagbibintangan ng human trafficking by force and fraud, no? Human trafficking of children by force and fraud, no? Bulk money laundering, no? Rape, etc. Medyo seryoso. Oo, medyo seryoso. Hindi petty crime 'yon, hindi petty crime, no?
Medyo At mukhang seryoso lang ba nagsampa na yun? yung DOJ, so hindi lang FBI. No? Hindi lang FBI. Okay. At ngayon, meron na rin siyang contempt charge sa House na pinapadelay nila Topacio hanggang Biyernes. Hintayin daw, baka daw sakaling makadalo. Parang delaying. Okay. So, ang deadline ngayon sa Senate, today, para dun sa contempt at posible warrant of arrest. Tapos yung sa House, sa contempt charge sa Friday. So, hindi lang to House at saka Senate, hindi lang to DOJ at yung ating mga korte, hindi lang ito FBI sa Amerika na inunseal na yung mga dokumento niya at magandang step yan papunta sa extradition. Kaya nagulat ako na yung isang napakagaling at napakatalino nating Vice President ay inuulit yung ini-invoke ng mga senador na 4 na defender ni Kibuloy na meron ng due process, bakit pa may trial by publicity, bakit pa sinisiraan ng husto, yung mga testigo ay hindi naman binibigay yung mga pangalan, no? Parang medyo nalito, no? Medyo nalito si Vice President dun sa mga hearings in aid of legislation at saka yung mga opisyal na proseso sa korte. Walang kwan yan walang relasyon yan eh. At yung sabi nga ng ating Supreme Court, marami na kasing jurisprudence no? Na hindi pwedeng ipailalim dun sa isang proseso sa korte yung mga hearing sa Senado. Dahil sabi mo Christian, co-equal branch yan eh. No? Iba yung hearing in aid of legislation. No? Halimbawa, ano ba yung mga dapat nating i-improve, no? Doon sa relasyon ng church and state? Ano ba yung dapat nating i-improve sa ating yung mga human trafficking laws? Lalo na kung involved dito ay isang simbahan o isang relihiyon. No? Clearly, malinaw yung ini-invoke na hearing in aid of legislation. Iba yung korte. Yung korte, hahatulan ka kung ikaw ay guilty o hindi. Sa hearing sa Senate at saka sa House, hindi walang judgment kung ikaw ay guilty o hindi, no? Ikaw na lang yung pwedeng humatol sa sarili mo kung ikaw nga ay makasalanan o hindi. Pagharap mo sa salamin sa banyo. Pwede rin ba yung magsagawa ng isang hearing in aid of legislation para malaman kung alam ba ni ibang senador ang ginagawa nila? Kunwari, hindi alam ng senador may isang senador na hindi alam yung ibig sabihin ng prinsipyo ng church and state separation. Pwede ba mag-hearing ang mga kapwa niya senador para alamin kung bakit hindi alam ng kapwa nila? Pwede ba yan? Pwede, pero baka mas kailangan kasi nila seminar. No? Seminar. Ganun seminar. Ba yan? O kaya bumalik sa high school. Paano sa high school tinuturo yan yung separation of church and state? Ganun ba yun? Oo, sa amin tinuro yan nung high school ako. Ako kaya college. Kailangan nilang bumalik doon. Ako college ko na nalaman yan. Pero nagmamagaling lang ako. Nalinawan ka naman doon sa separation of church and state. Kasi pwede mo naman basahin eh. Okay. Oo. At saka may ngayon may chat GPT. Pwede mo na itanong. Oo nga. Teka lang, i-google ko lang yung libro. Filipino Christians sumulat nun Church and State Separation. Church and State Separation. Para ma-refer naman natin doon sa mga kagalang-galang na na hindi naunawaan yan. Okay. Para hindi na dumaan sa proseso ng hearing. Oo, tama. Sige. Para hindi na rin mahirapan mag-google. And ito yung tanong ko. Medyo, ba yun, unusual for the Vice President to go out of her way to issue a statement in support of an alleged child sex trafficker? Medyo. Tama. Go. Hindi, tatlo yan no? Una, secretary ka ng Department of Education. Ikaw yung in charge sa pagmumulat ng ating mga kabataan. Tapos, dinedepensahan mo isang tao na anak ng Diyos na charge, hindi lang dito, kundi sa ibang bansa, ng human trafficking of children, rape of minors, human trafficking of women, rape of women, no? Money laundering. Pero paano mo, kung sakaling halimbawa, makonvict, no? Makonvict yung tao na yan, paano mo ipapaliwanag? Mag-resign ka? Sasabihin mo, sorry po, nagkamali ako. No? Dahil bubunggo doon sa mandate mo as head ng ating Department of Education na ang pangunahing layunin ay mulatin o turuan ang ating mga kabataan.
Tapos ito ay nang-aabuso ng mga kabataan, lalo na ng mga kababaihan. So, paano mo ipapaliwanag kung sakaling makonvict? No? Hindi ko alam kung ayoko naman sana mag-resign si Vice President Sara Duterte dahil dito. Kaya baka pwedeng ba't naman ganun? Hindi, kaya nga dapat maging circumspect siya. Huwag siya basta-basta tatalon. Huwag siya basta-basta magdedepensa. Dahil seryoso yung charges eh. Human trafficking with fraud, with force, no? Tapos human trafficking of children with fraud and force, no? Rape. No? Medyo seryoso 'yan. So siguro kung hindi ka head ng DepEd, baka mas madali na depensahan. Sabi nga nung ilang senador, kaibigan kasi namin 'yan eh. No? Kaibigan kasi namin, no? Kaya malalim na dahilan 'yon pag senador ka. Malalim na dahilan 'yon, no? 'Yun yung pundasyon ng ating political system. Friendship. Magkaibigan, magkamag-anak, no? Yan yung kaya yun, kung hindi siya secretary ng education, baka mas madaling ipaliwanag. Pero secretary of education ka eh. Yung ikalawa pang problema, Christian, ikaw ay member ng cabinet. Sinong boss mo sa cabinet? Yung presidente. Ito si Kibuloy at saka yung kanyang mga followers sa Liwasang Bonifacio, ang sinisigaw, ibagsak yung presidente. At the minimum, mag-resign yung presidente. Sabi ni Kibuloy, pamumunuan niya yung pambansang kilusan, no? Para tanggalin yung presidente sa Malacanang. Paano mo ipapaliwanag yon? Parang 1 + 1 = 7? 1 + 1, alam ko kasi equals 2 eh. Unless namamali ako, no? Unless namamali ako. So, mali. Mali. Ako na nagsasabi, mali. Sorry. Mahina ako sa mathematics, kaya nag-journalism ako eh. Hindi, tsaka, Diyos ko naman, yung ba namang nilatag nyo na issue, mahirap bang hulaan yan kung bakit ganun yung sitwasyon? Ano ba naman? Sino ba yung susunod na political analyst natin dyan? Pwede bang itong kausap natin? Medyo... Pwede ba ako mag-suggest? Sino bang pwedeng ipalit? Kasi medyo mapuro yung kausap natin eh. Pwede ako mag-suggest yung columnist sa Manila Times. Sino? Marami ron. Ang gagaling ng mga columnist doon. Hindi, yung columnist na political analyst, no? Hindi naman nagpapanggap na political analyst si Senator Kit Tatad. Kasama natin sa Barsitarian 'yon. Oo, no? Si Senator. Hindi naman nagpapanggap na political analyst si Bobby Tiglao, no? Tama. Mga matitinig yan. So sino nagpapanggap doon na political analyst? Pasensya na, hindi ko pinabasa yung Manila Times eh. I think it's a waste of time. Hindi ko pinabasa yun eh. Parang, ang una ko pinapanood ay Fox News. Okay. Andun lahat yung mga lunatics, no? Coming out of the woodwork, no? Kaya, yun yung una mong babasahin yung mga taliwas sa iyong prinsipyo. Para mas lalong tumibay yung iyong paninindigan. Paano kung lagi kong kakausapin yung host ng Fox First, paano ko titibay, no? Mabababoy ka lang dito. Mabababoy. Ano sabi? What doesn't destroy you will strengthen you. Diba? Yun ang hinahanap ko pagising ko sa umaga. Yung wawasak sa akin. Ganun ba? At least mag-a-attempt na magwasak sa akin. Ito, nakita ko na yung libro. Meron ako nito eh. Ito, available sa Shopee. Doon sa mga senador or doon sa isang senador na naguguluhan doon sa separation of church and state principle. Ito, pakibasa. Napakanipis lang ng libro na ito. Manipis lang. As in, manipis lang talaga. Promise. Isang upuan, kaya basahin. Nakita ko, available sa Shopee 300 pesos lang. Ang title niya, Separation of Church and State, A Catholic Standpoint. Ang sumulat si Reverend Monsignor Arnel Lagarejos. Ayan. Gusto mo, bilhin mo na lang. Pagkala mo na lang sa Senado. Baka kasi may dahilan sila para hindi basahin. Baka itapon papadala mo, may dahilan. Wala na silang dahilan. Baka itapon. Makita galing sa akin. Ano ito? Diba? Mahirap yun. Hindi, lagay mo na lang pangalan ko. Lalong itatapon yun. Kumusta pala kayo ni Attorney Topacio? Nakita kayo kanina? Face to face? Oo! Ang dami nga mga insinuation eh. Medyo pinoprovoke ako eh. Nakangiti lang naman ako. Ganun ba? Kasi sa Twitter, binabanatan din ako nun eh. Ang tapang nun sa Twitter eh. Pero in person, I don't know. Baka dapat ka naman talagang banatan. Pero kanina naman, mga insinuation lang.
Oo. Hindi, binabanatan ako na sa Twitter eh. Pag tinatamaan yung puon niya. Sabi ko nga sa kanya kanina, kanta kayo sa rally. Sabi niya, kumanta na raw siya. Bilib ako. Ang galing-galing kumanta nun eh. Di ba lounge singer yan? Oo. Hari ng karaoke yan. Kaya, baka dyan siya mapatay minsan sa karaoke. Bakit? Ang dami na mapatay dyan. Ang mahilig ayaw bumitaw sa mic? No? Ayaw bumitaw sa mic? Naku, yari yan. Ganun ba? Okay. Lalo na ito sa mga karaoke na yung sahig lupa. Tapos yung may pipindutin ka, yung parang yung plastic yung pindutan. Mukhang token yung bilog. Yung My Way. Naku, palalo pag My Way ang tinira nyo. Nakatapat ka na may pinagdaraanan sa buhay. Gusto ko lang naman kumanta ng My Way. Ba't yung pinipigilan? Yung nalulog mo habang uminom ng beer, no? Tapos bigla ka maririnig, kakanta ka ng My Way. Tapos ay yabang-yabang mo, yari ka na. Oo nga eh. Pasensya na pala kayo. Yumuyo ko ako kasi wala akong salamin eh. Basta. Oo. Ay, gusto mo, pahirap mo isa yung salamin ko. Uy! Wag. Gusto mo, pahirap mo sa'yo. may nagagalit dito as in consistent siya. Basta nagtatanggalan sa namin, may nagagalit eh. Relax na. Babalik tayo sa pinag-uusapan natin. Parang sana naman ay medyo magdalawa o tatlong isip si Vice President Sara Duterte sa ganyang klaseng mga komentaryo. Dahil may boss siya yung presidente. At yung presidente, yung boss niya, balak pabagsakin ni Kibuloy na dinedepensahan niya. At balak pabagsakin ng mga nagsisigawan at nagsasayawan sa Liwasang Bonifacio ngayon. No? So, anong itsura nun? Pero yung isa pang pinakamahalaga, ikaw yung sekretary ng DepEd. Ikaw yung nag-aaruga sa ating kabataan. No? Pero sa akin ito, when it comes to BBM, does it really matter dito kay Sara Duterte? Napaka-open naman ng bakbakan nila eh. Napaka-open naman ng cracks dun sa unit team na yun eh. Parang, would you even be surprised na ginawa niya yun? May mga political analysts galing sa ating alma mater na ang tingin hindi pa naman nasisira yung unit team eh. Ganun ba? Kailangan ko ba seryoso yung analyst na yan? Baka naman nag-apply ng trabaho yan. Galing sa parang tingin ko bahagi yon ng kanyang wala isama sa usapan dahil natanggal siya sa trabaho, so nag-a-apply siya ulit. Pero ganun ba yan? Huwag na isama sa usapan yan. Hindi ko siya kilala, I don't know, no? Pero huwag na isama yung ganyan. Kilala mo yan. Okay. Mapapasko muna naman ako dito eh. Marami na akong kaaway na dadagdagan pa pag kinakausap ko yung Ronald Llamas eh. Mahirap naman. Ako lang yung maraming kaaway. Dapat yung mga tao dapat you have to make a distinction kung sino lang yung aawayin nyo eh. Katulad yung nakaraan natin episode, mukhang na triple yung mga kaaway natin nun. Ikaw na doble lang, ako na triple. Kaya dapat may ako eh. Dapat may deniability ako lagi dito eh, no? Nadadamay ako sa kawalang kausap ko eh. Oo. Hindi, okay. Pag umalagwa ka, mas matindi tira mo kaya sa akin. Ako nga, mas subdued pa eh. Ganun ba? Napakabait ko nga dito sa Ako talagang nakatanghod lang para sa mga impormasyon na dumarating, no? Anyway, may weight ba tong statement of support ng Vice President and what do you make of that? Yung biglang nagsalita na siya at this time. What does it indicate? Mukha bang na yan? May sense of urgency or even panic? Baka all of the above. Dahil stand up and be counted. Tingin ko may tumawag na sa kanya. Nihintay ko yung depensa mo hanggang ngayon, wala pa. No? Ang dami kong tinulong sa'yo. Diba? Ang dami kong tinulong sa ama mo. No? Kailan ka ba magsasalita? Ayun. Salita na, di ba? Dahil sabi nga ng isang senadora o ng dalawang senadora o ng apat na senadora, mahalaga kasi yung pagkakaibigan. So, yan yung isang pinanggagalingan yan. Pero ikalawa, panic time na rin eh. Panic time na rin dahil DOJ nagsampa na ng kaso, pati House meron ng contempt charge. No? Paano ko matutulong sa gabi niyan? Unless nakalabas ka na ng bansa. Ganun ba? Ako hindi ako... Dahil pag lumabas na kasi yung contempt, susunod na yung warrant of arrest, susunod na yung whole departure order. Diba? So habang wala pa yung whole departure order, takas ka na. Ganun ba yun? Pero ano bang indications ngayon? Mukha bang nasa labas na ng bansa or nandito pa? Hindi ako magugulat.
kung nakalabas na ng bansa. Although sabi ni Atty. Topacio, kakausapin daw niya bukas. Hindi ko lang alam kung face-to-face o baka Zoom yung usap nila. No? Hindi na siya naglinaw no? Dahil kung daw yan lawyer-client relationship. Hindi daw pwedeng sabihin. Curious lang ako, pag anak ka ng Diyos, paano ba kinakausap ng mga mortal yan? Paano ba dapat? Genuflect ba yan? Ganun? Paano ba? I don't know, honestly. Tingin ko merong music sa likod. Narinig mo yung music na yun, no? Gumaganan. Tapos may instrumental music din, no? Tapos biglang magkakaroon ng liwanag, no? No? Ganyan. Tapos baka opening na yun para kausapin ka. Galing sa taas, hindi galing sa baba. Pero na lang kung galing sa baba, baka ibang klaseng Panginoon 'yon. Hindi na ako magugulat doon, no? Dahil nakikita ko naman sa iyong ngisi na naniniwala ka ron sa boses galing sa ilalim. Hindi. Labas po ako diyan, siya po nagsabi niya, no? Kasi, ang indication kasi yan sa pagkakaalam ko, pag ang boses galing sa ilalim, may mangangamoy asupre, 'di ba? Oo. Medyo. Pag medyo may asupre, medyo magduda kayo. Pero tinatanong ko kasi, pag haharap ko ba sa anak ng Panginoon, dapat may music na maliwanag, no? Ganun ba? Puro puti. Tapos anong background music? Enya ba yung tumutugtog? Baka yung Gregorian chant. Okay. Baka yung ganun. Hindi kasi 'di ba, pag humarap ka sa Diyos, may tinatawag na beatific vision 'di ba? Hindi kakayanin ng mga normal na tao 'yan So, curious lang ako. Hindi ka makakatingin dahil sobrang liwanag. Correct. Mabubulag ka, no? You cannot gaze on the face of God. Mahirap. No? At hindi mo kayang unawain ang perfection. Correct. Dahil napaka-imperfect mo You cannot understand infinity Napaka-finite mo no? Kaya kung ang kausap mo talaga ay Diyos, baka hindi mo makausap. Pag anak ng Diyos? Baka pwede. No? Baka pwede. No? Okay. Nililinaw ka lang doon sa mga nanonood, no? Sabihin na iba, may bago kami natutunan May mga binabanat pa kayo, beatific vision dyan, Tsaka yung mga finite and infinite, no? Totoo po yan, ganun talaga. Yan ang concept no? Ang problema dyan, baka yung mga nag-aaralin sa liwasan, hindi na sa Malacanang pumunta, baka sa bahay na natin. Uy. Walang yan to. Hindi na yung presidente pa bagsakin. Sa bahay na lang ng Michael Patton. Christian, be afraid. Be very afraid. Huwag naman. Don't give them an idea. Dumiretso kayo sa bahay ni Michael Pahati na, wag sa amin. No. Pakibigay yung address. So, yun nga. So, balik tayo dito sa issue. Mukha indication of panic na yan. Parang Pero yun nga, kung yun ang isa sa mga implications ng pagsasalita ng Vice President at this time, no? So, how much weight does it give dun sa cause ng anak ng Panginoon na yung Vice Presidente na yung nagsalita in support of him? Tingin ko wala. Ang problema rito ang ganda-ganda nung tanong ko ganda-ganda ng latag ko Ito mo ng tapat na sagot, sinagot kita ng tapat na sagot. So wala, ganun ba? O sige, move on. Wala man lang wala man lang parang suasion sa mga nag-iimbestiga sa kanya. Wala rin sa mga legislators, baka madagdag, doon sa mga senador, baka madagdagan yung 4 na defenders ni Kibuloy. Wala bang man yan? Yung sorry. Okay. Walang nadagdag. Gusto mo pa, palawikin pa natin. Gusto mo, i-deconstruct pa natin. Gusto mo, bigyan natin ng framework, no? Yung, go. Pero sa suma, ganun pa rin. Wala. Bakit nga wala? Wala bang political clout ang Vice President dyan? Duterte yan. Wala ba? Ano bang maitutulong mo sa anak ng Diyos? Wala. Kasi anak ng Panginoon yan Oo nga. Ano bang maitutulong mo? Nakuha mo. Okay. Sige. Hindi, pero politically, baka naman doon sa mga hindi naniniwala, doon sa mga hindi believers, no? Baka naman may konting nudge yan. Kunwari, nadinig ng ilang senador, nako, si VP Sara na yung sumusuporta kay, Son of God. Kailangan na rin namin pumirma. Kaya 4 pa rin. Yun yung deadline, 4 pa rin. Ang hirap sa kausap natin para immovable object
Tapos Ayaw yung gumalaw 5,000 na andun, sumisigaw pag nagsasalita si Panelo, no? Tapos ngayon narinig na nila yung Vice President, yung 5,000 na yan, baka 4,500 na lang. Bakit? Mababawasan ba? Bakit? Nabawasan na 500. Bakit? Ha? Bakit? Dahil walang value added eh. Dahil Yung rally ba ongoing pa? baka hindi nila naintindihan yung sinasabi ng Vice President na due process, trial by publicity, no, etc. Baka mahirap kasi unawain eh yung ini-invoke ng Vice President. Yung due process. Hindi ba due process yung yung ginagawa yung ginagawa sa Senado ngayon? Hindi ba due process din yun? Oo nga. Oh. Yun nga, exactly. So, ano yan? Papadala mo rin ng libro ang Vice President tungkol sa due process. Meron ba libro dyan? Sa due process? I suppose meron, no? Ano mo, Google mo nga uli. Google mo, baka delikado naman malipis din yun, no? Delikado pag wala, nakakatakot. Ang tanong dyan, meron bang pamphlet? Trial by publicity. May libro ba dyan? May pamphlet ba? Trial by publicity. Mas maganda kung may comics para mas madali maunawaan. Diba? Which reminds me, baka dapat maglabas tayo ng comics about church and state separation para pumudmud, no? Request ka kay Lito Solveta. Expert yun dyan. Expert sa religion yun, no? Oo. Tsaka hindi ko maintindihan, no? Itong separation of church and state principle, laging in-invoke pag sa Catholic, no? Baka dahil kasi majority, no? Pero bakit yung ibang mga sekta o yung paniniwala, pag talagang tahasang nakikialam sa politika, na hindi rin naman masama, no? Technically. That it doesn't fall under that principle. Parang walang pakialam ibang tao. Example, pero diba? Wala akong alam na hindi naman dahil bias ako. Pero wala akong alam na kinontra ng kanya na ginamit ng mga Katoliko yan. No? Yung separation of church and state para hindi dumalo ng hearing. Naalala mo dati yung Pajero scam? Itong obispo. No? Walang sabi-sabi. Dumalo sila sa hearing. No? At wala kang marinig na nag-i-invoke ng separation of church and state o due process o ano. Dahil siguro dahil mas mataas yung IQ ng mga obispo na yun. No? May sagot ako dyan eh. Oo nga. Pag wala kang tinatago, edi sipot ka. I was there. Nandun ako. Kinover ko yan. Di ba? Walang ganyan argumento. Diba? Nanumpayan sina Cardinal Quevedo, sina Bishop Haushan, iba pa mga obispo nandun. Bida pa nga si Jinggoy nun eh. Biglang nagsalita in defense of the bishops eh. Harap sila. Tapos sinoli yung luxury vehicles daw, no? Napahiya yung accuser from PCSO eh. Kasi mga karag-karag na mga pick-up. Yan. May isa naman nabigyan ng Pajero. Tapos yung sinasabi nitong mga abogado ni Son of God na right against self-incrimination, may jurisprudence yan yung Supreme Court eh. Hindi pwedeng i-invoke yan in general terms para hindi dumalo. Pwede mo lang i-invoke yan upon questioning, specific question. At dapat nandun ka. No? Hindi naman tayo abogado, pero ang linaw-linaw naman ang jurisprudence dyan eh. No? Hindi ko alam sinasabi nila na kinukuhan daw, no? Tatamaan daw yung right against self-incrimination kung dadalo rito sa hearing. Naku, tapos na yan. No, magbasa-basa naman sila ng konti. Panyata yan eh, yung kay Regis Romero versus Jinggoy Estrada. Yun yata yung kaso na yan eh. No? Regis Romero, ito ba yung builder? Dahil may mga kaso about labor rights. Hearing yan in aid of legislation para sa labor rights, pero at the same time may kaso na ongoing, no? Ang sabi ng Supreme Court, iba naman yung Senate, iba yung judiciary, iba yung kaso ron which will determine guilt or innocence, iba naman dito sa Senado na ang ginagawa ay is in aid of legislation, no? Katulad dito, itong usapin ng human trafficking, usapin ng relasyon ng church and state, etc. Yun yung inaayos dito in aid of legislation. No? Kung paano mapapalakas yung batas, yung mga existing laws, no, to prevent such things from happening, if at all they're happening. Yan ang ibig sabihin yan. Yes. No? Halimbawa,
hindi ka tumutol na ikaw ay ginahasa o inabuso dahil nasa loob ka ng isang relihiyon, isolated ka doon sa loob ng simbahan. Sekta po, no? sekta. So anong sekta? Anong ibig bang sabihin yan ay hindi ka na pwede magsampa ng kaso? Ibig bang sabihin yan, hindi ka na inabuso? Yun yung mga kinakailangan ayusin sa ating batas. Kaya nga in aid of legislation. Ako naman, hindi naman sa nagmamagaling. Inaasahan ko naman yung mga senador natin ang unang nakakaalam niyan. Dahil dinedepensahan nila yung kanilang institusyon ng Senado. Ikalawa, inaasahan ko dahil yung Vice President ang ikalawa na pinakamataas na posisyon sa ating bansa, may minimum na mga skill set at knowledge yung ating Vice President tungkol dyan sa yung mga difference na yan, no? Yung ganyan kasing mga nuancing, no? Pero abogado yan. Masyadong malaki yung aking hinihingi, no? Hindi, abogado yung Vice President. Wag niyo namang minamaliit. Abogado po yan. Oo nga. Yan yung problema. Yun, abogado po. Pag minamalaki. Kasi when all else fails, invoke. Anyway, shut up na ako. Dami kong sinasabi, no? Masama yata gising ko. Ito, yung proposal ni Senator J.V. Harris ito, na payagan na lang na mag-appear online. Okay ba yan? Well, di ko alam yung rules dyan. Pero kailangan yan, magpasya niyan yung majority ng committee. No? Yung majority ng committee. Pero ang alam ko dyan, bakit special ka? Ba't ikaw Zoom? Bakit yung iba hindi? Hindi naman itatanong dyan. Yung susunod na political analyst nga, palitan na natin. Ang hina. Oh my God. Ang hina. Bakit? Kailangan mo ba explain kung bakit may special treatment? Anak ng Diyos nga eh. Ano ba yan? Anak ng Diyos. Yung susunod na political analyst, nakapila na ba? Pamake pa na. Sige na nga. Sige na nga. Oo, pwede na nga mag-Zoom. Sa mga nakamiss dito sa sequence na to, ang hina ng kausap natin eh. Isipin nyo, anongin ba niya? Bakit bibigyan ng special treatment yung Kibuloy kung papayagan siyang mag-appear via Zoom sa Senate hearing? Bakit daw special treatment yun? Anak ng Diyos yan eh. Pero paano yung Zoom na yun? May ganun pa rin. Meron pa rin music bago siya umarap. Meron din liwanag. Ganun din. Yung may ray na tatama sa'yo. Pero kung nasa Senado ka, paano ka tatamaan ng ray? Ray of light. There's always pwede mo na maayos sa taas, di ba? Pwede. Although, tingin ko nung one time nakita ko yan in person na yan, nung may press con sa Davao eh. Talagang kumikislip ang kutis niya na, si Pastor Apollo Kibuloy. Makikita ko yan. Talagang pan. Isoy eh, no? Parang nagpa-botox. Ganun ba? Hindi ako familiar sa ganyan eh. At saka alam ko magaling mag-basketball niya kasi 'di ba lumalabas sa media yung nakaka-more than 100 points siya. 98 yata yung player no? Sa isang game, no? Ang sigurado ko hindi nangyari yung kay Pinoy. Yung 100 points? Hindi na kami, nung nag-basketball kami. Oo. Parang hindi ko ma-imagine. Mukhang may kamay siya. Nung nag-drive siya, bumagsak siya. Kaya, di ba binalya niya? Hindi na siya nakalaro. Kaya binalya ng Ronald Llamas eh. Diba? Hindi naman siya son of God eh. Kaya yung son of God, hindi mo pwedeng harangan. Pero nakita ko yung clips ng pagbabasketball ng Son of God. May kamay Nakaka 3 points eh. Parang si Senator Bongo, napanood ko yun mag-basketball nung sa Davao. Ay, hindi yun. Magaling talaga yun. Shooter. Magaling talaga yun. Shooter talaga yun. Kasi nung kinover ko yung transition, yung bago maupo si Duterte noong 2016, nandyan ako sa Davao eh. Minsan, tinitingnan namin, nagbabasketball yan. Si Bongo, si Alan Peter Cayetano. Magaling din yun. Magaling din. Saan? Saan? Pagsuot ng goggles. Sa basketball, magaling. Goggles at saka rubber shoes. Tsaka may pads. Pero iba yung tira niya eh. Parang kung ako yung butik. Uy guys, takbo. Pugis tayo.
Hindi mo alam kung saan tatamaan. Medyo kailangan pa ng konting practice. Mukhang hindi pa madadraft doon sa liga ni Senator Manny Pacquiao. Pero yung Senator Bongo may kamaya, in fairness. Magaling mag-basketball. Yan ang magagaling mag-basketball sa Senate. Dati kasi madalas kami mag-basketball, USC versus Ateneo. Hindi yung liga. Yung lang, yung mga fellow tibak, mga fellow activists, no. Sino nanalo? Sa score lagi silang panalo. Pero sa bali ng buto, sa pasa sa bukol, panalo kami. No blood, yung mga tiga Pinobal, no blood, no foul. Yung mga tiga dapitan. So, kaya hindi ko alam kung masaya sila na nanalo sila sa score. Kami kasi pag inuman lang, saya namin no? Dahil kinikwento mo kung sino na sahod mo, sino yung napatid mo, parang iba yung sukatan, iba yung measurement. Hindi yata ganun ang kultura ng mga Arne yan no? Ng mga aktivista. Bye. Mga good boys yun Kaya parang sa pinag-uusapan natin, depende sa iyong term of reference. Lahat dito kasi no? Kailangan i-qualify mo no? Yun sa Ito, sige, ilagay din natin sa context, no? Kasi nga, baka naman may kinalaman itong pagtutugis dito kay anak ng Panginoon dun sa konteksto rin ng girian sa Uniteam. Baka naman kaya naglabas ng statement yung Sara Duterte kasi alam niya, teka, kaibigan namin yan The fact na tinutugis nyo yan, tinutugis nyo rin kami. Exactly. Parang stand up and be counted nga, sabi ko kanina no? Sino ba magkakaalyado? Sino ba yung matagal na magkakasama? No? Hindi lang yung ini-invoke ng ilang senador na pagkakaibigan. Ito ay politika no? Magkakampi kami nito At saka siguro na-realize nila, mas malaki yung rally nito kaysa sa Davao rally namin o Cebu rally namin talaga? Diba? Mas malaki ba to? Mas malaki? Oo, mas malaki. Mas malaki ng di hamak. So, pwedeng nakita nila, may puwersa ito. No? Dapat suportahan. No? Ibang usapin pa yung matagal na sila magkakaalyado, matagal na sila magkakaibigan. No? At palapit na midterms. No? Lalo na, sabi nung mga speaker do sa rally sa Liwasan, 7 to 8 million daw ang members. No? Malaki yun. No? Malaki yun. Kung totoo. Kahit kalahati na lang. Kahit kalahati na lang. Yung iba kakabahan dyan. No? Pero kung ganun kalaki yan, dapat nanalo yung kanilang in-endorse na presidente noong 2010. Si Gibo? Ganun ba? Teka, yung 7 to 8. Baka hindi ganun kalaki. Medyo duda ako dyan kasi diba yung Jesus is Lord movement ni Brother Eddie Villanueva, ilan ba yung niyan? Members? Bakit hindi ganun kalaki yung nakuha niyang boto nung tumakbo siya sa pagkapangulo? Tama. Diba? Tama. Kasi talaga may block voting lang dyan ng Iglesia ni Cristo. Diba? For some reason, hindi na gagamitan ng church and state separation principle pag nakikialam sa politika. Ay, hindi. Iba yun Ibang yun Hindi naman yan two-way one way lang ba? Sorry. Yung isusunod na host, papasukin na. Di ba? Meron ako dito, eject button. So, pinipin ko. May nakanta ako dito, eject button Pwede palang gano'n, takutan, no? Mutual ejection button. Wala mapapanood yun dati, yung wacky races. Meron tong eject button Gano'n? Di mo inabutan yan, yung wacky races. Kasabay yun ng Voltes 5 dati. Nanood ako ng Voltes 5, pero yung wacky races, hindi ko maalala. Parang ano ba yan? Yung Takeshi's Castle, parang gano'n? Hindi, mas pa yun, mas earlier. Earlier. Masyado na akong bata. Elementary ako noon O nga pala, naalala ko itong pinapanood ko itong rally sa Liwasan. Biglang naalala ko yung yung Lapi ang Malaya. Naalala mo ba yun? Sa history books. 1967, may mga 400 na mga miyembro nung sekta ba yun? Parang hindi religious sect parang religious and political sect. Yung Lapi ang Malaya. Si Valentin de los Santos ba yun? No? Yung tumakbong presidente, kalaban ni Garcia. No? Umusong sila ng Malacanang, may dala silang mga itak. Dalayo sila harapin ni President Marcos.
Wala pang 2 taon sa Malacanang si President Marcos noon. Gusto makipag-usap nito dahil sa kanilang mga problema bilang magsasaka, dahil sa problema sa korupsyon, dahil sa problema sa pananakop ng mga Amerikano. So medyo comprehensive. No? Ayaw silang harapin. Nagalit sila. Lumusob sila sa Malacanang. Tapos meron silang mga bato. Yung parang kay Darna. Yung parang agimat. Nila, no, na hindi sila mamamatay kung yung bato na yon. Kaso mga halos 4 na po, 39, 38 yung napatay sa kanila at mga 47, 48 yung injured. Tapos yung all the rest pinakulong. Hindi Tapos gumana yung agimat. Namatay, hindi under suspicious circumstances. Hindi malinaw kung ginulpi ba sa kulungan, no, pinatay ba sa ospital, no. Hanggang ngayon medyo hindi malinaw kung ano nangyari sa leader nila. So what Pero are you parang saying? yun yung lumusob, nagmarcha 1967 sa Malacanang, no? Pero ang kaibahan, ito talaga may hirap, no? What are you implying? Ha? What are What are you implying? Naisip ko lang, naalala ko lang habang pinapanood ko yung rally kanina, no, na ganun lang yan. Walang implication. Wala. Ganun ba? Wala. Hindi, malapit ko lang pindutin yung eject button, total na yung host. Gusto ko magaling sa inyo. Alam mo ako mag-conclude. alam ko na yung tinutumbok eh. Hindi pa na unawaan kung ano yung sinasabi. Gets ko. Ayoko na lumabas sa bibig paliwanag na mas mahaba. Wala naman tayong oras. Ayoko na lumabas sa bibig ko, no? Yun lang naman gusto kong sabihin. Yung susunod na po siya. Pag-ready na po yung susunod. Bakit? Mukha bang ano to? Sige. I'll indulge you dyan sa Liwasang Bonifacio, no? Yung proximity sa Malacanang, ano ba yan? What is it saying? May pagkasekta Son of God, no? Ito naman, ang kaibahan naman dito si Valentin, no? Kinakausap niya yung Diyos, no? Hindi naman siya nagpapanggap na siya ay appointed son. Kinakausap niya yung Diyos, no? Para siyang propeta. Tapos kinakausap din niya yung ating mga bayani, katulad ni Jose Rizal. Sinasabi niya, nakakausap niya. Tapos pwede din siyang magpagaling ng mga may sakit at karamdaman. So, yung whole gamut ng isang sekta parang nandun no? Pero ang kaibahan, ito ay talagang mga magsasaka galing sa Southern Luzon, no? Na may hirap, tapos nakikita nila yung pakikialam ng mga Amerikano sa ating ekonomiya, no? At medyo critical sila kay Ferdinand Marcos, no? Dahil nga dun sa mga nangyayari doon, medyo noong 1967 kasi medyo may collapse ng law and order noon Maraming mataas ang crime, mahirap, mataas ang inflation, etc. So, pinagsama-sama, no? Pero yung kanilang lapiang malaya o Freedom Movement, Freedom Party, ay has the trappings of a sect. Kausap ang Diyos, kausap ang ating mga bayani like Jose Rizal, at nagpapagaling na mga may karamdaman, at may mga anting-anting na hindi pwedeng mamatay. Yun yung panon. At nung hindi sila nakatiis, lumusob sila sa Malacanang. Hindi ko sinasabi na lulusob sa Malacanang, itong nag-rally sa Liwasang Bonifacio, kahit sinisigaw nila na wakasan, tapusin, no? Galing ni Salpanero sisigaw siya, wakasan! Sasagot yung mga tao kung sino wawakasan. Sisigaw siya ng tapusin! Sisigaw yung mga tao kung sino tatapusin. So, kung magkakahulihan, hindi mahuhuli si Salpanelo. Matalino no? Dahil wala naman sinabi siya kung sino. May sinabi yung mga tao Galing. Ganun. Naisahan sila. Parang tama na, yumao na May naalala ako dyan I think alam niyo to, no? EDSA 2. EDSA 3. May isang dating senador. Sumigaw Sumugod sa Malacanang. Pwede sumugod. Yung mga galing sa EDSA Shrine. Sumugod sa Malacanang. Nagkapukpukan, tear gas. Nagka-arestuhan. May mga patay doon. Oo. Hinanap ko yung... tayong patay doon Hinanap ko kung nasa yung senador na nag-utos. Dalawa yun Nagtatago. Pinasugod yun. Sila wala. Baka iba yung nilusob. Nagtago Hindi lumusob talaga. Hindi lumusob Nagtago. Kasi nung kinamagahan, nagkakadamputan Nasaan yung dalawa? Nagtatago. Yan yung magagaling ng leader Meron nga kami sila kinuluhan noon EDSA 3. May mga nakulong sa San Beda. No? Sila Chito Gascon. Kaya alam mo ba yun?
Oo. Head ng Commission on Human Rights na pumanaw na. No? Nakulong sila ron, tapos hinahampas yung gate nila. So kumuha ako ng 100 tao para saklaluhan sila. Baka kung anong gawin sa kanila eh. Ay, nandun mo lang eh. Mga oras yan, di ba tayo nagkasalubong doon? Kasi nandun ako sa gilid doon eh. Sa labas ng gate. Mga bandang hapon yun eh. Mga bandang hapon. Ako nung madaling araw. Mga bandang hapon. No? Doon sila nag-overnight eh. Nininervous na sila dahil hinahampas-hampas yung gate eh. Nakalock naman yung gate. Hinahampas-hampas. So nag-organize ako ng mga 100 na magagandang lalaki, matipuno. No? Ayan. Grabe yung Ronald Llamas. So, pwede sumulat ng aklat, no? Marami siyang mga caper, eh, no? Marami siyang mga, ano, parang Mission Impossible, no? Hindi, kung Mission Impossible, kung magkakukang kami, magra-rappel kami galing sa helicopter, pupunta sa loob ng San Beda. Eh, hindi naman. Nagagamit bang pick-up line yan, yung mga ganyan, yung mga ganyang kwento? Hindi ko naman sasabihin sa iyo ang tricks of the trade. Hindi, parang ganun yung parang nagagamit ang pick-up line yan, eh, no? Alam mo ba, nung 2001? Nung panahon namin, mga ganun ba? Pwede ganun. Organize ako eh. Parang matatalino ngayon ng mga tao, hindi na nahuhuli sa ganyan. Buti naman. Ingat kayo, ha? Medyo I could sense na may gumagamit ng pick-up line eh, using events in history. Medyo. Ibang pick-up line kailangan. Okay. Ito, sa pagtatapos, no? Saan papunta ito? Itong ginagawa nila kay ano? Ito, don't get us wrong, no? Seryosong usapan. Seryoso po yung mga aligasyon dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Hindi pwedeng ano yan, sinisweep under the rug, no? Seryosong allegation po yan. Pero nandun kasi yung ano yan eh, konektado yan sa mga issues ng politika. Tsaka siguro sa 2028 and 2025 elections at tsaka dun sa political survival ng ilang mga politiko natin. So mukhang saan patungo ito? Anong direction? Yun nga ang tanong ko kay Attorney Topacio kanina. Ano bang endgame nyo rito sa mga rally? Dine-deny naman niya na ang endgame nito ay pagpapabagsak ng presidente. Kahit yun ang sinisigaw. Pa naman daw yan, freedom of expression. No? Parang yung SMNI, freedom of the press. No? Parang ganun yun eh. So ito naman, freedom of expression. No? Kaya tingin ko ay kung talagang tingin ni Kibuloy ay gipit na siya at kung hindi siya nakalabas ng bansa, hindi ako magugulat kung dadalhin ito sa Malacanang. No? Lalo na kung nakaabot sila ng mga mas malaking numero, which for now I doubt. No? Dahil tingin ko yan na yung height ng numero eh. Hindi katulad nung nakita mo ba yung EDSA 3, medyo malaki-laki 'yon, di ba? Malaki. Medyo malaki-laki 'yon, na ilang daang libo 'yon, no? Na pumunta sa Malacanang. Ito duda ko kung maaabot yung kahit man lang a percentage ng EDSA 3, no? Kaya pwedeng merong endgame yung mga nagpaplano, pero merong requirements. At kung hindi maabot yung requirements, ay baka i-abandon nila. No? Posible rin na may mga ibang grupo dyan o ibang mga tao naghahanap ng trigger. No? Naghahanap ng isang incident para sa isang bigger incident. No? Hindi rin nakakagulat yun. No? Halimbawa ay kung magkaroon ng gulo, pwedeng may mga makialam, mas palakihin yung gulo, no? Para magka-problema yung presidente. No? Pwedeng ganyan eh, no? Pwedeng ganyan dahil kung makikita mo yung rally sa Liwasan, ginagastusan eh. 'Di ba? Pare-parehas ng t-shirt, pare-parehas ng streamer, ng placards, pare-parehas ng sigaw, organized eh. So ibig sabihin, hindi ito spontaneous. No? Hindi ito spontaneous. Halimbawa, malaking bahagi ng EDSA 3 spontaneous eh. 'Di ba? Kung babalikan mo. Tsaka may mga nag-rally doon, may mga kargang bata. Naalala ko yun, no? Nung bago nila pinabagsak yung barikada sa Mindiola. Sabi nila, isang hakbang pasulong. 2 hakbang pasulong. Pagdating ng pangatlong hakbang pasulong, takbuhan yung mga pulis. Bumagsak yung barikada, bumuhos yung tao. And then nandun talaga nakita may karga pang bata, sanggol. Oo. Actually, pumunta ako noon sa EDSA Shrine. No? Pumunta ako sa EDSA Shrine noon. Talagang, walang uniforme. No? Walang uniforme. Yung mga tao pumunta, may galit. No? Galit na galit sila sa ginawa kay Erap. No? Pero,
malaking bahagi ay spontanyo. No? Pero Hindi dito, katulad ng Liwasang Bonifacio na pare-parehas ang t-shirt, no? Dinadala ng pare-parehas na pagkain, no? Tapos sabay-sabay yung mga slogans, no? Mapapahiya rito yung mga kaliwang mga grupo no? Dahil yung mga sinisigaw nila parang parang yung sigaw sa mga rally sa Menjola dati. Mas matindi pa ron sa mga sigaw nila Nato Reyes, ganun ba 'yon? Ay, mas organized ito. Medyo iba lang yung salita. Pero halos parehas yung slogan, parehas yung tenor, no? Parehas yung rhyme, no? Medyo binabago lang yung mga salita. Wait. Kung ganyan ang complexion nitong rally sa Liwasang Bonifacio, hindi ba nagagamit na ito as a tool for destabilization? Parang yun yung sinabi ko. Ba't hindi pa ginamit yung term? Hindi pa ginamit yung term Nagalit na provoke yung host. Ang sarap. Ang sarap. Magre-retiro na ako. Parang tumalon sa patibong. Nahuli. Ano ako ron, nabitag ako doon. Ang sarap. Tumalon sa patibong. Nakaganti na po yung natawanan ko na nagtanggal ng salamin. Tuwan-tuwa ako. So yun. Hindi mo nakita na parating. Wala. Ako naman, yung intention ko lang, gusto ko lang tahiin yung usapan. Hindi ko kalamin incoming fire pala Pwede mo nang tahiin. Ikaw yung host Wala naman akong last say dito. Wala ko sana tahiin yan So dinidestabilize sila si Bongbong. Ito yung bago nilang trigger. Ito yung bagong mitya. Sabi naman, pwede mo bang ibenta yan sa general population? Kung ang rallying point mo is ang alleged child sex trafficker? Hindi naman yung general population ang target nila. Ano? Ang target mo dyan ay yung the coercive arm of the state na may monopoly on the use of violence, which is the military and the police. No? Hindi nga lahat yan just a small percentage. No? Yan. Tapos a section of the elites na bibigyan ka ng pondo. Diba? A section ng ating mga politiko na susuportahan ka. No? Katulad nung nangyari dun sa EDSA 3. Merong kaunting military component, not enough. No? Not enough to sway the institution. Merong elite component na nagbigay ng tulong. May mga politiko, no? Na nagsabi mo, lusob sa Malacanang, no? Tapos nagtago. At least two senators siya na isang babae. So, may mga ganong components. Pero usually, yung ganyang mga pangyayari, naghahanap ng trigger para sa isang mas malaking uprising, no? Ayun yung pan. So, magsisimula yan, medyo maliit, lalaki, tapos magke-create ng insidente or trigger. No? Ito naman yung aking obserbasyon. Pwede namang iba. Iba yung gagamitin nilang formula. Nanggagaling yung mga ganyang obserbasyon sa mga taong gumawa na ng ganyan. Dahil naipit sa isang patibong, gumaganti, naghahanap ng ganti. Problema rito. Ito matinong tanong. Kung ikaw yung mag-advise kay mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., how should he handle this? Well, dapat wag siya magpa-provoke. Dapat maximum tolerance, no? Dapat mas ang kanyang atake political. Katulad ng sinasabi mo, no? Kung makikinig si President Bongbong Marcos sa iyo, no? Ba't kayo magrarally? Ba't kayo magpapabagsak na isang presidente dahil sa isang akusado ng human trafficking, rape, pedophilia, no? Dapat ganun yung focus ng iyong political narrative. Pero in terms of using the powers of the state, maximum tolerance. Contain mo lang, no? Pero wag ka naman magpabutas katulad ng nangyari sa EDSA 3, no? Isang hakbang, dalawang hakbang, atras. Dapat may tibay naman, di ba? May tibay naman. Ang nipis kasi nung line ng police nun Dapat may tibay naman. Kasi para nung EDSA celebration, mas marami yung mga police kaysa doon sa mga concert
Ganun ba? Oo. Hindi, Oo. delikado nga niya kasi pag nagkasakitan dyan sa ano, no? Pwedeng kasi sila mag-trigger eh, no? I-provoke yung Oo, kaya police. nga binabanggit ko Hindi, yung lapi ang malaya eh. yun Pero ang yun, pwedeng walang trigger trigger. yun. Well, kailan ba kayo magsisimula bilang political advisor ni BBM? Wala ba? Walang gustong kumuha sa akin eh. Dahil masyado na ako nalait sa Paxpers. Kaya damaged goods na ako. Damaged goods. Sino bang kukuha sa akin pagkatapos ko mag-guest dito? Ako nga, bagong durog sa akin. Yung ego ko laglag eh. Durog. Ikaw naman eh. Bigla kang tumalon sa patibong eh. Mali ang gising ko, no? Oo. Pero ulirang ama ka kasi, ang yakap-yakap mo ay yung anak, di ba? Kaya medyo kang hindi ka masyadong guarded, no? Dahil kahit naman ako, kung hawak-hawak ko yung 2-3 taon na anak, talagang lahat ng defenses ko wala. Buti nabanggit nyo, no? Understandable yan. Yan yung dahilan kaya ako late, no? Kasi katabi ko yung aking anak and nagising mga bago 5 minutes bago magsimula yung programa, 8:25. Nakahiga sa akin eh. Ayaw kong pakawalan. Sabi ko, pag ganyan talaga yung sitwasyon, makakalimutan mo lahat. Oo nga, nakalimutan ko lahat eh. Nabara-bara tuloy ako eh. It's worth it, no? Kaya kahit na naipit ka doon sa patibong, no? You can be forgiven. Ganun talaga minsan pag ang kausap natin malisyoso at mayroong mga vested interest tsaka may mga evil designs. Ganyan talaga, no? Nabibigtan mo po tayo kahit papaano. Ganun talaga. Minsan kailangan mo rin yung mga ganun dahil hindi naman pwede lahat mga inosente. Basta bago tayo magtapos yung public service natin sa mga tao, doon sa mga bumabati kay Ronald Llamas, pag nakakasalubong sa Trinoma, sa supermarket, hindi po siya otorisado na tumanggap ng mansanas para sa akin. Kung bibigyan niyo po siya ng mansanas, para sa kanya lang. Dahil hindi po nagsishare ng mansanas yan. Buti na lang si Teray sa Sweden, suportado yung aking hindi pagbigay ng mansanas. Okay ba? Bawian daw kita, sabi ni Maki Madrid, no? Hindi, okay lang yan. Okay, marami pang kakainin yung host para makabawi. Oo nga eh. Ilang ikot pa sa plaza ang kailangan yan. Oo. Saludo tayo sa kausap natin eh, no? Marami ng kasalbahihan na ginawa ito sa kasaysayan eh. Okay. Sige, maraming salamat. Maraming salamat. No? Oras pala tayo inabot na ulirang ama at ulirang host. Oo, uliran. Oo. Ang dugo ang host, no? Matatapos ang programa na duguan ang host. Kahit nahulog sa patibong. Nagustuhan niyo ba ang ganitong pagtalakay? Mag-follow sa Informador FB page at mag-subscribe sa Informador YouTube channel. Ang Informador ay nilikha ng mga staff ni Atty. Ricky Tumutorgo, aka Insurrecto, upang lalong lumawak ang inaabot ng pagpapalaganap ng katotohanan at labanan ang fake news at kasinungalingan.